Hi guys! Welcome to Jill in Cannes! So for today's video, nagmamadali na kami ngayon. Tayo pa. Pupunta kami sa school ni Sofia and ni Calix for interview or assessment. Hindi ko alam. Basta tumawag kahapon para kausapin sila ano yung program na iti-take nila. Hindi ko pa alam kung paano yung process nila. But we have completed our documents. So, hindi na kailangan. At ngayon, pipili daw sila ng program. Kasi high school na. So, parang career-oriented yung ano nila. Yung mga pang high school program nila. So, punta kami sa bus station. A bus stop. One bus ride lang naman kami. Yan. So, ito yung... So, yung dalawang kids, wala pang call yung school. Kaya sila muna. Ay, may fog yung bibig ko. May fog. Ayan, ganda. So, hindi mo sobrang lamig. Or siguro kasi okay naman yung aking pagka maulan yung morning na to. Ayan. May fog. So, first time ko lumabas ng gantong oras na naglalakad. Ayan, kasi wala pa kaming car. So, next guys, abangan nyo yung house hunting at yung aming car hunting. Yan, so, see you in a bit guys. There's a fog. Okay, so we are now in the bus stop. And tumawag ako sa school kasi malilate kami ng konti. But that's okay kasi meron lang sigurong interview or appointment na gagawin. So yung pamasahe nila ngayon kulang kami. Kulang na kami ng coins. $5.90. So dapat $7 yun eh. So kulang kami. Sabihin na lang namin sa bus. Pero ako kasi meron akong art card na Unli ride. So, pag next school na din sila, they will also have that art card na Unli na yun. Unli use na yung art card nila. So, going to and from school. So, ngayon ay anong oras na? 8:60 ng time at 8:25 dadating yung bus. Okay, so, ang biyahe namin ay 20 minutes. Pero actually, malapit lang yan. Sobrang malapit lang. Kaya lang maraming bus stop. Yan. So, ito. Rainy morning. Yung hair ko, nag-blower ako eh. Mabilisan. Okay. So, let's see you in school, guys. Bye! It's for 2, ticket for 2. Okay, 2. Yeah. Put the coins. Yeah, you just put it in the piggy bank. And we'll trade you. Thank you. Thank you. Oh, it's raining. You remember? There.
Hi guys, so marami na tayong nagawa today. Kanina ay galing kami sa bank. So after hinatid ko yung kids sa school, inantay ko sila and then we talk to the administrator. Pagbalik namin ay pumunta naman kami ng Service Canada, which is walking distance lang dito sa amin. Tapos nagpa-print kami doon. So if you go to Service Canada and yung mga katulad ng Alberta Health, yung registry doon, pwede tayo magpa-print, photocopy, gumamit ng computer. So kung may kailangan tayo, since we are new here, wala pa tayong mga ganong mga gamit, pwede tayong gumamit doon. So pagkatapos namin doon, meron sumundo sa amin para samahan kami sa bank. Doon nag-open ng bank account yung aking husband. Medyo matagal kami doon kasi syempre maraming mga questions kung paano yung mga checking, savings. So iba din yung pag-check ng mga credit score dito. So kailangan malaman din natin yung mga ganong bagay. At pagkatapos noon ay pumunta kami ng Alberta Health doon sa registry. Sinabit namin yung mga requirements since malapit lang din dito sa amin yon. So, hinatid naman kami using yung car nung kasama namin, no, nung ka-church namin, sinamahan kami doon para hindi na kami maglakad. Although, malapit lang siya dito sa amin. Pero from the bank galing, papunta dun sa Alberta Registry, ayan, yun, malapit lang sa amin yun. So, dumiretso kami doon and then pag-uwi, yan. So, ngayon naman, ay nasa labas na naman ako ulit together with my company. Yan naantay pa namin ng isa. Meron kaming birthday girl today, so celebrating kami ng birthday. At since malapit nga lang ang isang mall dito, ay walking distance, so lalakarin lang namin, kakain lang kami doon. After that, meron pa kaming gagawin, hindi pa tapos. So meron pang activity yung aming mga girls mamaya. At meron namang susundo sa amin para pumunta doon sa activity na yon. Yan. So, yan yung aming full day. My full day for today's video. Yan, guys. Hi daw. Okay. So, I'll see you later. At yan ang daddy natin. Yan. So, may dala siyang mga kung ano-anong gagawin niya. So, see you guys later and meron tayong pag-uusapan. Bye! Ayan guys, so tapos na kami kumain ng aming, dahil meron kaming birthday celebrant for today. So paunang grocery kami, tingin-tingin. Ayan, so meron silang mga kanya-kanyang hawak na wala kaming dalang eco bag. So lagi kayong magdadala ng eco bag para in case na kailangan yung mag-grocery ng biglaan o may naalala kayo, hindi nyo kailangan bumili. So dapat ganyan. So pauwi na kami, lakad lang to. Yan ang aming family day.
So, yan. Ano yung dala ni Saraya? May dala siyang bread. Yung isa may dala ng egg. Yung isa may dala ng milk. Okay, go. So, yan guys. So, important kung hahanap tayo ng ating malilipatan or titirhan dito, yung accessible siya, especially kung nag-i-start pa lang tayo. Yung bahay, sana malapit sa school kung kailangan yung may mga anak kayong mag-aaral. Yung grocery, kung pwedeng walking distance lang, ganyan. So, para kung hindi pa tayo agad-agad makakabili ng car, ay mas madali, no, para sa atin. Pero syempre, pag winter, yan din yung isang consideration para bumili ng car. Pero syempre, yung iba, nag-aano naman, kaya nilang magawa ng paraan kahit wala pa silang car. Yan. So, tingnan natin ang ating family here. Yan sila. Giniginaw yan habang naglalakad. Say hi to the vlog. Hi to the vlog. Yan. So dito, pagka ano ka, magdadrive ka, pag malapit ka na sa school zone, dapat 30 maximum. Pag hindi, mauhuli ka niya, may nagpipicture. So, may sign, may signal naman kailan ka mag-start ng 30 at kung hanggang kailan matatapos yung 30 na speed mo. Yan. So, kasi may school, dapat mas maingat, no, sa pagdadrive. Yan. So, I'll see you later, guys. Bye! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, blow. Okay, here's your gift from Tita Cheryl. Yeah! Read it loud. Happy 14th birthday, Bianca. Happy first birthday in Canada. Love and miss you. Be a good and smart girl always. See you soon. God bless and take care. Enjoy your special day from Tita Cheryl. Oh, what do you say? Thank you, Tita Cheryl. Okay, open it. Open. Hi guys! So, ito na tayo. Nandito na nga, pag-uusapan na natin ano yung sinasabi ko na pag-uusapan natin, guys. So, unang-una sa lahat, maraming salamat for watching my videos. At kung nakarating ka sa part na ito, ay maraming salamat din dahil nakita mo yung mga ginawa namin all throughout the day, no? Isang buong araw lang po yun. At napaka-busy talaga, no? Especially when you're starting a new life in a new place. New environment, lahat bago. So, marami talaga tayong gagawin dito at maraming salamat din sa pagtsatsaga nyo mag-antay ng aking mga next vlogs dahil medyo busy rin po tayo dito bukod sa school, mga mommy duties natin, sa mga requirements dito sa Canada tulad ng mga na-mention nun, yung Alberta Health Card, yung mga sa Service Canada. So, yung mga wala tayong mga gamit na ganon, pwede naman natin punta sa Service Canada. Ang good thing lang po dito ay malapit sa aming lugar ang Service Canada. So, nilalakad lang namin. So, I think parang dalawa lang yung Service Canada dito sa Edmonton. No? So, we are blessed naman na malapit lang talaga. Walking distance lang dito sa kabilang side. Tapos sa kabilang side naman, nandito yung registry. So, dun yung Alberta Health Card na registry and yung mga pagkuha din ng mga driver's license and other things na nire-register pa. Una talaga mga sis, so hanapin natin yung magandang location ng anyong bahay kung saan kayo kukuha ng titirahan para sa pag-start natin, hindi tayo kailangang maghanap agad ng sasakyan o hindi tayo mahirapan sa pag-grocery, sa pagpunta sa school ng anak natin. No? So sa ngayon, ang panahon ay okay pa, maganda pa, no? But di natin ma-expect, di natin alam kahit kami
we don't know what to expect pagdating ng winter. Basta sabi nila, kahit ganito kalapit yung dyan yung school ng anak ko. Yan, so kailangan nila ng mga winter boots at saka yung mga snow pants. Yan, so kahit gano'ng kalapit yan, dahil lang maging super prepared. At talagang ano yun? Yung balot na balot sa katawan yung ating mga kids, no? Since the temperature can reach up to negative 30 to 40. So, hindi natin alam yan kung anong klaseng temperature yan, no? So, abangan po natin yan, guys. So, maging prepared po tayo dyan. Yan. So, ngayon, ito nga pala ang mga question na natanggap ko sa email at sa ating pag-comment ng ating subscribers. So, ito yon. Babasahin ko yung kanilang comment. Yan. So, hello sis, how are you? Bumped into your YouTube video. You got a student visa, diba sis? How much bali ang tuition and yung pag-enroll ng kids sa high school? Is it free? Ang lakas ng hangin. Mga roughly, how much did you spend including your housing? Thank you in advance, sis. Ingat. Yan. So, ito po ay sinend sa aking email at yung tungkol sa housing, we will be discussing this in the next few vlogs. So, abang-abang lang po tayo. But I am so grateful for sa patience po ninyo sa pag-aabang ng aking mga vlogs dito sa Jill in Can. So, pag-usapan natin yung tuition. Ang tuition po ng mga bata dito, once you arrive, is free. So, wala po talaga tayong babayaran. Ang kailangan lang po nating dalhin ay report card nila, birth certificate, at yung passport na as proof of yung citizenship. Kailangan din po dito yung for the parents, no, yung proof of residency. So, paano tayo makakakuha ng proof of residency? Kung tayo ay nakahanap na ng titirhan natin, no, yung apartment na titirhan natin, makakakuha tayo ng lease of agreement or disagreement na nagpapatunay na yung pangalan natin ay nakatira tayo dito sa address na ito. Kasi ang mga schools should be located near your house. So, para mas madali, no? Ganun yung ano nila dito. Kung nasa ang area ka, doon yung school ng mga anak mo. Yan. So, isa pang question. Hi po, ask ko lang po, in-enroll niyo po ba yung kids niyo prior to coming to Canada? I have daughter rin po kasi who is 9 years old. Flight na po namin this November. Need ko po ba siya i-enroll before going there? Sana po mapansin. Thanks and God bless. Yan. So, since ako po dito ang nauna, lakas ng hangin. Okay, so, mahangin sa labas. So, since ako yung nauna dito sa Canada, gusto ko man silang i-enroll ay hindi pwede. So, ginawa ko lang, although I sent the application online, pero yung documents na kailangan ay may kulang. Ano yung kulang dito? Yung kulang dito ay yung student permit nila na matatanggap lang nila once they arrive dito sa Canada. So, if your port of entry is in Vancouver, no, so you will get together with the parents yung open work permit ng parents at ng father or mother, or yung student permit ng international students sa kung sino yung sa mag-aaral sa parent. And at kasabay nun, ibibigay din yung student permit para sa inyong anak. So, yun ang kailangan nila. So, na-enroll ko po yung mga anak ko dito online. Pinuntahan ko yung school just to confirm if natanggap ba nila yung registration ko, no, yung application ko sa kanila. And they said yes, okay naman, natanggap nila. Pero, kailangan pa rin nila yung student permit na galing sa Canada. So yan, kailangan po nating ipakita yan together with the parents' student permit and the open work permit ng mga parents. Yan po. So, napakaganda po dito yung yung schooling ng mga kids. Although nasa first and second day pa lang sila nakaka-attend. Prior to the first day, tatawagan kayo kung kailan kayo pupunta sa school together with your child at malamig. Yeah, so, together with your child, tapos, sa first day na pagpunta nyo, magkakaroon kayo ng assessment together with siguro yung parang counselor, administrator, ganyan. So, magkakaroon ng assessment, interview sa anak nyo at sa inyo kung ano yung mga strengths and weaknesses niya, ganyan, kung ano yung grade na pinag-aralan niya sa Philippines noon, tapos kung
ano yung mga subjects na tinake niya, at ano yung na-learn niya sa subjects na yon. Kasi most often than not, yung mga kids natin sa Philippines, pagdating dito ay mas madalas na advance po sila ng grade level. So, depende kasi, according to age, nila nilalagay yung mga kids dito. But however, kung meron naman tayong mga special cases, like may mga learning disabilities tayo, ina-adjust po nila yan according doon sa level ng ating anak. So, depende po yan sa pag-assess sa inyong anak. Ayan. So, kinikater po nila whether ano po yung needs ng inyong mga anak. Ang class time po nila dito, class time and mga school supplies, yan. Meron po tayong kailangan mga bilhin lang mga school supplies dito, which you will find it sa website ng inyong school na kung saan nyo i-register yung mga anak nyo. So for us, no, we're so thankful na may share lang aking mga kids na binilan niya yung ng mga school supplies yon. Kasi kung pagsasama-samahin natin yan, no, times 4 yung aking anak. So medyo malaki din po yun. So pag ihandaan din natin yun, kasi syempre dollars yung amount dito. Kaya paghandaan din natin yung mga materials na yun. Although mga maliliit na bagay lang yun, mga ring binder, notebook, pens, scissors, yan. So kung pwede nyong madala yan from the Philippines, pwede nyo na rin dalhin dito, no, para hindi na kayo bibili. Kasi syempre dollars yung presyo dito. Kung available na yun sa Philippines. So pwede nyo nang i-check. Kung sa tingin nyo, diyan pa lang sa Philippines, makakahanap na kayo ng titirahan nyo pagdating dito, then that's good. Kasi alam nyo na kung saang school kayo, mag-e-enroll dito para sa mga anak ninyo. Yung ating mga kids, no, huwag po kayong mag-alala. Lagi yung sinasabi na, don't be scared. Yan. So, we are happy that you're here. I know we are excited. So, they are also excited na nandito po tayo sa school nila. And they will take care of our kids, no, sa mga adjustment nila. At, maging prepared lang din yung mga kids natin. Syempre, it will be a diverse environment, no? Hindi lang sa ating mga parents, kahit sa mga kids, sa mga schools nila, iba-iba rin yung mga nationalities na makakasama nila. So, maganda din kasi they get to mingle sa mga iba't ibang klaseng bata, no, dito, no? So, parang, wow, international. Yung mga sa public school, wala na silang uniform na nire-require anything. They can wear anything comfortable, and of course, tayo mga Filipinos, we want to dress appropriately, especially sa kind of weather, no? Be sure na talagang maganda yung ng katawan nila na hindi sila lalamigin. Kasi, dito sa Alberta, sa umaga, sobrang malamig, tapos biglang mainit, maaraw, tapos biglang lalamig ulit sa hapon, no? So, hindi natin alam yung consistency of the weather, but we can always check sa mga apps ng cellphone yung tungkol sa weather, no, para paglabas ng bahay, alam natin ano yung susuotin ng ating mga kids. Yan. So, yung records po nila dito ay centralized. Example, yung aking isang anak, akala ko ay nasa junior high school pa lang siya. Pero yung school mismo ang nagsabi sa akin na he's already in high school. So, what school do you want us to forward his registration? So, sinabi ko yung school at sila na yung bahala na mag-forward doon sa school na yon. So, pagdating naman sa school na pinuntahan ay okay din naman, no? Wala namang naging problema. So, sobrang mabilis lang yung mga process of application, registration ng mga bata, enrollment nila, no? Mabilis lang. Wala namang masyadong, it won't take much of your time sa mga parents. Kaya, wag po tayong masyadong mag-alala sa mga kids natin dito na kung ano yung adjustment nila. Tapos, kung mahirapan ba tayo mag-enroll, it will be easy any time of the year, since open ang Canada na may mga dumadating any time of the year. So, ganun din po, no? Kahit November, September, January kayo dumating, tatanggapin pa rin po kayo ng school. At, with regards naman po sa mga, may mga special courses po sila na in-offer na kasama sa mga subjects nila, no? Like mga language, or mga technical, or arts, music, ganyan. So, may mga subjects na specific na may choices yung mga bata kung gusto nilang i-take yun. Example, language, merong French and Spanish, ganyan, or Mandarin. So, depende kung ino-offer ng school yon. So, sa mga anak ko, meron silang French language.
meron ding in-offer na Mandarin. Pero ang they got to choose kasi available pa yung slot doon, ay binigay sa kanila yung French. Yan. Parang electives yan sa Philippines, di ba? Mga ganon. Electives yung pwedeng mamili ng courses. So, it depends pa din kung may open pa yung, yung slot na yun. Kasi minsan, sobrang dami. Marami may gusto sa subject na yon. Kaya, ayun, inaano na din. Nako-close din. So, but that's fine kasi kung next year, pwede pa naman yun i-take ulit kung ma-open since nandito na rin kayo. Yan lang guys. So, maraming salamat sa panonood ng aking video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please consider subscribing. And please like and share my videos. Yan po. So, at I'll see you guys in the next vlog. Kung meron pa kayong mga comments and suggestions or questions, just send me an email, PM, or comment down below for anything na gusto nyo malaman regarding dito po sa Canada. And for the other vlogs, I know I have many backlogs. So, just stay tuned lang guys. I'll see you in the next vlog. Bye!